kwentuhan taho. Usapan taho. Kwentuhan taho. Kwentuhan taho. Kwentuhan taho. Kwentuhan dako. Kwentuhan Taho. Kwentuhan taho. Kwentuhan Dako. kwentuhan taho. Inang no, saksakin ko yun eh. Tidin, manonood ng ganun. Na nga muna. Bukas ko na lang siya papatayin. Pero pag sinasabi nila, hindi natin kailangan ng pera, kailangan lang natin ay pagmamahal. Anong masasabi Ano niyo pare, sa mga bullshit tao? yan pare. Bullshit. Anong masasabi Hindi niyo sa sasabihin, mga... mabubuhay tayo sa pag-ibig lang. Putang inang pag-ibig yung ginutom ako niyan eh. Di ba? Ganyan yung halos lahat sa Oo. teleserye, sa... Siguro kahit ano lang yun. sasabihin nila, man, it's not all. Hypothetical lang yun. Naniniwala ako pare, hindi dapat maging sentro ng relasyon ng pera. Pero hindi ibig sabihin na hindi importante ang pera. Mm. Kumaga Sa ngayon, hindi maging sentro. Kasi kuwari, Oo. pag pinag-aawayan nyo lagi pera, silang ibig sabihin hindi kayo dapat nagsasama. Mm. Alam mo yun? Kasi ang pera pare pwedeng it can go parang pwede naman natin pagtrabahuan pareho para kitain. Or bakit Oo. ako lang inaasahan mo na kumita? Alam mo naman na nahihirapan din akong kitain yung ini-expect mo. Kasi for some reason pare, may mga babae na nag-cherry pick sila na parang feeling nila, okay, feminista ako, modernong babae ako. Bigla sila mag-cherry pick ng gusto ko yung equal right, gusto ko yung ganito, gusto ko may advantage ako when it comes sa ganito, hindi ako mahal sa workplace. Pero gusto ko yung lalaki siya magbabayad ng date namin. Gusto ko siya rin susuporta sa akin, sa mga anak ko. Fuck that shit, man. Gold digger yun. Di ba? Pero karamihan ng babae, ganun. Hindi ko sinasabing lahat sa Pilipinas. Ang mga babae, kaya hindi sila umaayon sa abortion, sa diborsyo. Kasi, dependently sila financially dun sa lalaki. Na pag hiniwalan sila ng lalaki, hindi nila alam kung anong gagawin nila eh. Hindi nila alam gagawin nila sa pop. Oh, yun, noon. Pero ngayon, ibang babae. Kaya kailangan maganda trabaho, career ko muna bago mag-aasawa. So, anytime na kailangan kong bumili ng ganito, kung may gusto akong gawin, hindi ko kailangan humingi ng pera sa iyo. Pero kasi yan pare, in retrospect, maliit na scope lang yan ng populasyon ng Pilipinas eh. Pag tiningnan mo pa rin pare, ang karamihan pa rin ng tao, sanay pa rin sila sa salitang, okay lang ang saging basta labing. Yung gano'ng kasabihan. Kumbaga, yung love will conquer all kahit ultimo gutom, which is hindi totoo yan man eh. Tsaka, Ayan guys, kung sino man na nakikinig sa podcast na to, pag-ibig, hindi kayo mabubuhay ng pag-ibig lamang. Huwag kayong makinig sa mga love story. Huwag kayong makinig sa mga Kung teleserye. maniwala sa mga pocketbooks niyo. Huwag kayong makinig. at saka pre, ang problema kasi walang sense of honesty ang mga batang lalaki at babae. Pwede mo itago pare yung kalibugan mo sa salitang pag-ibig, pero at the end of the day, kalibugan lang yun eh. No, Alam mo yun? no naman. Yung paano ba sabihin, ang corny pakinggan pare. Pero yung sinasabi nila na in love ka lang sa idea na magsasama kayo forever. Pero hindi mo na-realize kung paano talaga yun in practice. Yung idea ka lang na in love. Pag malalaman yun. Infatuation. Na-infatuate ka lang. Sabay Yeah. pag shit hits the fan, talagang magkakaaway na kayo. Hindi. Nagpapatayan na kayo. Ikaw naman magpatayan sa Nagpapatayan anak na mo, putang ina. Lagi na lang ako. Ako lang ba gumawa nito? Diba? Yung pa yung bullshit. Tatrabaho Yung pa yung ko, bullshit, pre. dalawa ang trabaho ko. Tapos isa, What? dalawa Eh, lang naman trabaho ko eh. Yan pa yung bullshit argument minsan parang kababayan. Binuntis-puntis mo ako tapos hindi mo. Oh, yan. Ibig sabihin Number parang one. nung ginagawa natin to may sense ka na meron kang say para humindi. Hindi ka humindi eh. Kumbaga, Pinapasok mo eh. You let the pumayag dragon ka eh. enter. yeah. Kumbaga meron kang consciousness na hindi pwede. Wala eh. Nung hinubad yung pandit, nagtuloy-tuloy ka rin eh. Sabi mo, ulo-ulo lang.
Ba't din tinuloy mo? Sinabi ko rin yun dati eh. Siguro halos pare lahat ng lalaki dyan sa Pinas, sinabi din yan. Kascore lang. Ulo-ulo. Ano yan? Ano parang nagbababad ng nagbababad ng isda sa suka, pare. Ulo-ulo lang. Sausaw lang. Sausaw lang. So mamaya binabay ng todo. Yeah. Pera, no? Tsaka ano pa yung isa? Ano sinabi mo? Yung sex. Yung sex. Oh. Yeah, no? Kasi minsan, Yun yung yung kumbaga nakikita ko din perspective ng iba. oo, Pero parang sige, nawawalan ka ng, dahilan. oo, Pero tama ka nawawalan ka rin. ng gana. Parang gano'n. Tama ka rin. I totally agree. Pero tama ka rin na importante rin ang chemistry, pre. Kasi pag wala kayong chemistry ng partner mo, parang it doesn't make any sense na magsama pa kayo. Wala kayong pinag-uusapan. Magkikita lang, oy. Punta ka sa sala, puntayin mo yung tao sa kwarto. Para lang kayo mag-housemate. I think yung pag gano'n yung Yun sitwasyon. yung nakasanayan na lang. Pag gano'n yung sitwasyon, I think yung nagko-connect sa inyo yung mga anak nyo. Alam mo Yun yun? nga. Ang dahilan Yun lang. yun ang sa mga magko-connect sa bata. inyo pag nandun yung sitwasyon na parang, hi, hello, yung gano'n sitwasyon. No? Pero basic Na wala kayong question. mapag-usapang iba. Pero basic question, napapanood na ba talaga na kailangan ng magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Sa buong mundo, pare, Pilipinas na lang ang natatangin na walang diborsyo. And people are proud of it. Dapat ba tayo maging proud? Hindi naman sa pagiging proud, pero to be practical nowadays, mas okay ako, mas pabor ako. Kasi, putya, kawawa rin ng bata. Pag halimbawa magkasama yung mag-asawa na hindi na sila happy, lagi nagbabangayan sa bahay, nasa ng stress nun? Sa bata. Sa bata, yan. Yeah. Oo, Tama ka dun. putya, di magiging rebellious yung bata, di ba? Tama si Ryan. Tol, hindi to kasalanan na magulang. It's my choice, pare. Hindi, puta, mahal na Yeah. mahal yan ng daddy niya. Magkano pinuntahan namin nun sa Cubao eh. Ha? Oo, Talagang daddy. pinupulbahan pa yung likod? Daddy. Pero, ano yun eh. Daddy, sweldo ka na? Sweldo ka na. Bumalik ka mamaya. Ikot kami sa Cubao, lakad lang kami. Wala akong pagkain, walang pera eh. Nakikikolekta. Inuunahan yung nanay. Yeah. Yan. Paano kaya, anong solution kaya pag nagsasawa ka na makipag-sex sa kapartner mo? Ano kaya? Mababaw yung dahilan na sex sa akin siguro. Mas mababa, ano yun eh, makamundo yung sex. Pero Kung yun ang natural gagawin yan, pre. basehan. Oo, pero kung dito sa atin, sa culture ng ng mga Pinoy, mababaw yun. Sabihin na lang dapat, meron sila dahilan na medyo malalim pa kaysa sa pagiging hindi na sila compatible sa sex. Nagigets ko minsan, di ba, kunwari, paano ka nga naman gaganahan mo ay pag-sex? Sabi nila, yung babae, pag uwi mo ng bahay, hindi pa naligo, hindi pa di ba? Parang ganun yung mga dahilan eh. Ibang-iba yung itsura niya nung mag-boyfriend, girlfriend kami. Pucha, Di ba? inanak mo ng Ang marami. bango-bango niya ngayon, hindi mo maintindihan. Di ba? Di ba? Tawa ka. Pero yung babae rin naman nakilala sabihin mo, niya. prinsesa po tayo, nagsama lang kayo, nag-Shrek. Pero it goes both ways, pare. Parang Natatawa ako, man. parang yung babae, paano ka naman gagana magpaganda? Hindi ka na magkanda o kakaalaga ng bata, kakaluto, kakalinis ng bahay. Di ba, pag tas uuwi asawa mo, gusto niya benggahin ka, pagod na pagod ka. Di ba? Ano yun eh. Buong araw na Oo, siyempre, yung consideration Parang, din feeling ko pag lahat ng bagay, it goes with compromise eh. Kumbaga yung kagaya ng sex life namin mag-isa, it's not kagaya dating everyday, pero I would say hindi na siya nagiging parang nagiging sentro ng pagsasama namin eh. Importante pa rin siya para sa akin, pero hindi siya ganun ka-importante. Kagaya nung bata-bata ako. Iba na. Siyempre, tumatanda, mag-iiba yung Kumbaga perspective mo pa rin sa Tsaka pumapayag ka na sa kompromiso. Noong unang panahon, butang na, pag yung girlfriend mo, ayaw magubad ng panty, uwi ka na nga, huwag ka nang babalik dito, tangin na ka.
Tapos, iiyak yung ganun. Bukas, pagdating ko dyan, mag-uubad na talaga ako. Di ba? I Pupunta pa think, sa I think pupunta pa talaga sa wag na lang muna magpakasal, no? Hanggat hindi talaga sure. No? Oo, Kasi isipin mo, pwede. pag pag naghiwalay kayo, di ba? Yan, Tapos yun yung hassle. bibigay ka ng child support, yun. Mm-mm. Di ba? Yung baby mama mo, kung ano-anong request ang gagawin sa'yo, tapos it's Ang Bro, question ko mga naman, bata maapektuhan. Kaya, Hindi, parang ang question ko Iwan na naman, magkasal at mag-condom. Yun yata ang sagot. nito, tama ka ron, pero kaya ko pinost yung question is, kumbaga, parang dapat natin siguro din bigyan ng pagkakataon yung mga taong biglang pumasok sa idea out of impulse, tapos hindi na sila makalabas, yung So, both partners, na hindi na sila makalabas dahil akala nila kailangan natin magsama para sa mga bata, kailangan natin ipakita na pamilya tayo. Eh hindi nyo nga alam kung paano umarte as a parang family unit eh. Kumbaga, against kayo sa isa't isa pag nagsasama kayo eh. Kumbaga parang panahon na siguro para questionin natin na kailangan na siguro nating bigyan ng choice yung mga ganun tao na magkaroon sila ng second chance in life. Yeah, Oo. I think. pwede. Di ba? Parang to start over, pucha nga. Preso. Tapos titignan mo yung Preso mga nga, anak mo, konsensya ka. Alam mo Preso yun? nga Parang- pag nakalaya. Hindi kasi yung Second chance domestic abuse sa Pilipinas pare, aminin man natin o hindi, still rampant. Marami pa ring babae na nagugulpe. Ano ba inaantay natin na makabalita tayo na parang 20 more than 20 na kababaihan na namatay ngayon dahil sa gulpi ng asawa nila. Grabe siguro yung ginawa ng asawa mo kung gugulpihin mo siya, no? Kung gugulpihin mo yung babae, asawa mo. Ang ina, nag-iba nga lang ng kulay ng palabok, pare sinampal eh. Bakit pula to? Orange! Abak! Bakit malata sinaing mo? Ha? Sinantak mo. Grabe. Sabi ko, ang tinidor sa kaliwa lagi. Sinaksak sa leg, no? Tapos makikita mo yung, siyempre titignan mo yung anak mo. Sabi mo, inang yan, kaya ka bang iwan tong mga to? Alam mo yan? O kaya para ano, Ang daming factor na iisipin. Madami. Hindi syempre pag nanonood ka ng kuwari sa YouTube, maraming tao na pasok sa isang toxic relationship na alam mo po rapak, hindi siya magandang example na nagsasama pa kayo. Pero wala kayong Oo. magawa dahil kasal kayo. Yun nga. Diba? Tapos ano kasi, yung, parang yung sagrado nung kasal, nawawala. Yun yung inaano nila eh. Yun nga, tama nga sa wag na munang magpakasal kung parang testing phase pa lang. Ngayon pupunta tayo para sa medyo controversial pare na Yan naman, titi na naman yun. na subject pre. Yung Ano yun? sanctity ng kasal. Yun nga. Oo. Ah, Yun nga, Hindi naman totoo nawawala. yun eh. Hindi naman totoo yun. Tol. There's no Yun- such thing as sanctity ng kasal eh. Kasi yun, lahat naman ng, ako for me ang lahat ng pagiging sagrado nung kasal or yung union ng dalawang tao, nasa kanila rin eh. Overseeing lang, kumbaga parang tradisyon eh. Tradisyon na kasi na ikasal sa simbahan, ganyan. Yung iba kasal sa, di ba? Oh, Yeah. pag mas maganda kung kasal pa rin, kinasal na sa West, mas maganda kasal pa rin kay Simbahan. simbahan. Iba yung ganito, iba yung ganyan. Siyempre yung thinking ng mga matatanda sa atin na hindi kayo kasal sa simbahan, kaya lagi kayo nag-aaway. Puti na. Ano ba kanilaman nun? Kumbaga, nasa dalawang tao yun, kaya sila nag-aaway. Di ba? Yeah. Idadamay Yun yata mo sinasabi pa yung nila parang simbahan. bandwagon effect. Oo. Dahil lahat naka-bandwagon, kailangan sumali ka rin. Ito pa, maganda. So, magpapakasal ka na sa simbahan, no? Tapos malaman mo si Father, mayroong mga chinucho pa ng mga sakristan. Putang ina. Asa ng sanctity doon? Oo, ano?
Di ba? Hindi kasi tulan Totoo yan. feeling ko Totoo yan, ang RJ. sanctity pare gawa-gawa lang natin yan. There's no such thing na parang sanctity of marriage kasi ano yun parang binigyan mo lang ng ano ng walang dahil lang isang bagay, ano lang contractual obligation yun. Aminin na natin. Ang pagkasal is contractual obligation. Binigyan mo lang ng isang magandang salita para sabihin na sobrang importante nito dahil sanctify ito. Wala naman nagsabi na may sanctity ang marriage. Kaya tumingin ka sa Biblia pare. Sabi nila yung pinagbuklod ng Diyos na hindi pwedeng paghiwalayin. Oo. Pinagbukod Parang ng may Diyos. mag-post sa Facebook, ikaw naman, no? Parang ano, oo. Parang Ano lang, may change lang, may change post. lang din ang status. From single to Eto, married. Ang gaganda nung kinasal, no? Nung after a year talaga. Nakakatawa. Ano pero in a certain sense, feeling ko nga talaga napapanood para magkaroon tayo ng divorce. Marami rin kasi parang case na parang Hindi nagbabayad na Ano kayang internet ni Ryan? Hello, pre. bakit na naman? Ano na naman yung problema, pre? Ay, bumalik ka. Tsaka pala. Na ano ka lang, naipit ka lang ng saglit. Naipit. Netol, nagninilay-nilay ako ng sasabihin ko. Kumbaga, Okay. ninanamnam ko yung impormasyon sa kung ano pang mapipiga ako sa maliit kong utak Hindi, Ano sa'yo? Continue po. Ano yung sa'yo? feeling ko pre, panahon na rin para maging magkaroon tayo ng ng parang ano ba tawag ito? Ng Option na makapaghiwalay or something. hindi lang yun pre, kumbaga parang parang alam mo yung mga yung binibigyan mo ng karapatan, hindi lang ang lalaki, pati na rin ang babae para ma-realize nila ang buhay nila after. Kasi lahat ng tao, pagka kinasal sila, ito na yung buhay ko Siya na yung buhay ko Which is hindi totoo yun Pag namatay ang asawa mo, your life would go on Na si Amanda, pag namatay ka, his life would go on. Ganun yun Diba? Iiyak lang yan tatlong araw, tapos goodbye ka na ulit. Isa ka nalang maliit na memorya. Iinom with friends. Yeah. Tapos yung take advantage ng mo, kahinaan mo. Oo, siyempre. Ikaw naman, marupok mo ka muna. lang. Alam. Tang inang. Mga anak, si Sheila May ang bago niyong mama. Sheila May. O tayo, mga tropa yan ni Genevieve. Si Sheila May ang bago niyong mama. Mama Pero ano yun kumbaga parang parang minsan na napapangitan ako sa kasalitang siya na kasi yung buhay ko pero hindi kasi totoo yun Oo, kasi siyempre, Kumbaga parang- in love ka. Tayo rin naman, huwag niyo sabihin, hindi kayo parang, oh shit, siya yata yung mapapangasawa ko. Siya yung future ko. Sa mga ex niyo. Huwag niyo sabihin din niyo na isip yan nung bata kayo. ay si Ryan Oo, hindi. nung Sigurado, si Ryan bata hindi. ka Sira, hindi. Hindi. nung bata ka pre natural yun pero pag matanda ka na mahiya ka naman sa balat mo pre Oo, siyempre. Mm. Siyempre. magkaroon ka naman ng konting sense of reality na sinasabi Pero kung kinasal ka, kunyari, hindi pa tayo kasal, wala pa tayo anak, single tayo lahat. Kinasal, nakamit ka ng isang babae in 45 years old ka na. 45 years old, basta ganun, 40 years old. Hindi mo ba iisipin siya na yung, siya na yung last mo? Hindi ba, bagsak sa isip mo yun na, siya na yung last ko. I'm 40, I can't get anyone than her. Alam mo yun? ikaw muna sumagot RJ meron akong sagot dyan Sa akin. Parang May yung chance ka pa bang maghanap ng iba ng ganong edad? ng 40? 45 ka na? Ikaw ha? Oh, 45 ka, tapos nakahanap ka ng Oo. magandang chicks. Na kasi Talagang age na-in mo love lang din din. sa'yo. Oo, na-in love din sa'yo. Sa una lang kasi yung Oo, no? yung Yung- sweetness Yung Oo. sweetness, yung gigil, yung parang yung Yung urge passion ba mo yung yun. tawag doon. Parang yun, nasa una lang yun Pero kapag yun nakita mo na natutulog na nakataas ang kilikili at tumutulo laway na panganga. umuutot pa rin na amoy imbornal Yung tapos pag inaway mo hininga habang naghihilik, yung alam mo lumipat yung puwet sa bibig.
Parang sa una lang yun eh. Yung sabi mo, ay, gusto, Oh, ay, love na love ko to. Ganyan. Oo. Sa una lang yun, pero pwede ka pa naman ulit eh. Oo. Kung hindi kayo kasal, ha? Yeah, sa mga teenager na, makikinig at naririnig, alam nyo na. Hindi. Alam nyo na yung future nyo. Galing kay paring RJ. Galing sa podcast na to. Alam nyo na, huwag kayong masyadong pabebe. Pero kasi yung realidad, pre. Kumbaga, lahat tayo, pagka nag-aagusto tayo sa isang tao, gusto lang natin yung mga bagay na gusto natin without even considering. May mga bagay na hindi natin gusto na meron siya, na hindi pa natin nakikita, pero kumbaga hindi natin prepare yung sarili natin. Yun yung tinatawag na love is blind. Yeah. Yun na nga eh. Binablind mo yung sarili mo doon sa nakikita mo na hindi mo dapat makita or yung di Yun na ba? nga, pre. Pero pag, ang tanong kasi doon, paano pag nalaman mo? Anong reaction mo? Usually kasi, natanong ko na rin sa sarili ko yan na ano. Yung Kailangan iba, mong ini-ignore gustuhin na yung lang, ano eh. nandiyan na eh. Paano kaya kung Hindi, mamit mo yung babae ng natutulog, nakahilata, at yung laway, tumutulog. laway. Doon mo siya unang na-meet. Sabay nung nagpaganda. Ano kayang, tas gumanda siya in the future. Mag-iiba kaya yung tingin mo Parang sa first- kanya. parang first meeting in nag-umpisa ka sa reverse, pangit pare. eh. Sabay gumanda na siya in the end. Di ba? Yung sinasabi ni Ryan nung college, true love. True love daw. Tang ina mo, ikaw pala yung true love, Claudio. Ah. Yeah. Okay. Hindi, tol. True love. Pre, sagot. Ano kasi yan eh, usually yung mga babae, naintindihan mo talaga nung bata ka. Maganda pag nagme-makeup eh. Pag nawala na ng makeup, parang parang mukhang maton sa kanto. Makipagsuntukan, sasabay siya makipagsuntukan, no? yung kilay pare, akala mo nandito pagka gising kinabukasan, yung isa meron, yung isa wala. yung sinasabi ko nga dati sa mga classmates ko ng high school, pre, kung gusto niyo makita yung kagandahan ng babae, yayain niyo mag-swimming. Sabi niya, bakit? Totoo yan, pre. Sabi niya, bakit? Oh, totoo. Para makita mo yung muka pag na-wash yung makeup. Alam mo ba yung natin sa biology? Swimming tayo sa Laguna. Sa UP. Oo. Sa UP Tapos Muñoz. UP Los Baños. Los Baños, di ba? Oo. Tapos Muñoz. Puta Muñoz, ano pala yun? Lagro. walang gustong maligo. Bawal daw kasi, pre. Oo. So, pumunta kayo sa swimming pool area na hindi pwedeng mag-swimming. Oo. Kakain lang. Pero bayad yun, ha? Bayad yun. Tang inang yan. Tapos nag-swimming mga classmate tayo, naghulasan yung mukha yung mga naka-makeup. Oo. Tawa ko na tawa ni Ryan. Tang ina yung tsura nun. Naglabasan yung totoong pagkatao eh, no? Tang Kamukha ina. mo pala si Dante, pre. Ako yun dati. Ako si Dante talaga. Daniel ka pa, tapos Dante ka pala. Pero, yeah, tama. Yan, nakakatawa lang. Pero yung sagot ko dun sa tanong mo, pre. Sige, pre. Yung, sinabi ko na rin yan sa asawa ko. Pag naghiwalay kami, isa lang ibig sabihin nun. Sa 17 years sa pagsasama namin, at biglang natapos yun, hindi ako magaling na partner kasi hindi ko kayang mag-hold up ng talagang matagal na relasyon. So, kailangan kong tanggapin ang mangyayari sa buhay ko pag naghiwalay kami. Iyot lang ako ng iyot. Tapos wala na. Yun lang. Meron, wala. Yun na yun eh. Kasi pare, hindi na rin ako magko-compromise, pare. Siya ang ibig sabihin nun. Kailangan ba nasa burden ng lalaki yung paghihiwalay? Kailangan bang i-burden ng lalaki yun? Hindi naman. Kumbaga ano yun eh. Kumbaga dapat maging parang mutual na ano yun eh. Mutual siya eh. Understanding. Pareho niyo yung ginusto eh. Para sa akin, dapat mutual. Pero mostly yan, hindi kasi marunong magdala ng pamilya eh. Sa lalaki ang bagsak. Yun ang tingin ng socially sa'yo. Yeah, diba? in general, no? Kaya, Halos lahat. Kung kaya yung lalaki ng babae, ay lalaki ng babae. Yan, number one ang dahilan. Lalaki walang pera. kaya nga pre, ang sagot ko dyan pre, hindi na ako mag-aasawa. Isa lang yung sabihin nun eh. Yung ayoko na magkompromiso.
ayoko na ring ipamukha sa sarili ko na ganito ako kaya ako may partner ngayon. Hindi, puta, wala na akong anong feelings mo. Gusto mo gusto mo mag-date, manood ng sine? O sige, manood ka ng sine, makikipag-inuman sa tropa ko, kita tayo mamaya. Paano kaya pag yung mayaman na mayaman yung lalaki? Sa tingin mo, hihiwalayan ka pa ba ng babae? Na yung Security babae, reasons. na yung babae nang galing sa, mahirap, parang tayo lang din, mahirap tayo, tabi. Malamang hindi, pare. Kasi, Hindi. pero kung ang babae, pare, No? pag galing sa mahirap, pero technically independent, wala na siyang pakialam kung may pera ka, wala. Ayun ang magandang, Kung ano siya. ayun ang magandang babae na makasama, kung gano'n. Kaya nga, Kung kumbaga, meron ganun. Di ba rin asawa ko ganun eh. Wala naman akong pera, dumating ako rito. Kumbaga, nung dumating ako rito, pare, ano nga ako, parang call boy eh. Pag umuwi asawa ko, ang trabaho ko lang, kailangan ready lang ako for sex eh. Nakaluto na ako, nakaligo na ako, maayos na higaan namin, ready na ako sa sexy time. Malinis na Ilang yung trabaho bahay. ko nun, pre. Malinis na bahay na. Putang ina Malinis mo. sa bahay. Ang first job mo pala sa Denmark, mambubulog, pre. Patol. Tapos bibigyan niya lang ako ng Bulog! bibigyan niya ako ng pera para bilhin niyo kung ano yung lulutuin namin para kakainin. Tapos pang yosi ko. Yun na yun. Pang beer. Yun yung bayad sa'yo. Yun yung buhay ko for the first. Yun yung starter pack ng mga... Bulog. Nakuha ko rin yun. Huwag ka nang mag-alala, pre. Pares tayo ng Bulog. starter pack. How to stay in Copenhagen starter pack. Tapos may aabot sa'yo na, na isang paper bag yung eco bag. Oo, ayun na. Ito na yung kit mo. May apron. May yosi, may beer. May pang-ahit. Lahat, andyan na. Hindi. Yun talaga. Kaya nga nagustuhan ko yung asawa ko kasi nakilala niya ako. Wala akong kapera-pera, pre. Kumbaga, hindi ko rin naman alam kung paano yung buhay dito. Kinakapa ko pa rin naman. So, nung tumatagal, syempre, medyo nag-a-advance ka ng konti. Pero ang kagandaan naman nun, yung misis ko, hindi rin naman siya pumayag na maging housewife lang. Sinabi niya na para ma-afford namin yung mga bagay na gusto namin, kailangan niya na magtrabaho. Ayun talaga eh. Ayun naman talaga kailangan gawin. Ray, natanong mo na kay Mrs. mo na, ano yung nakita niya sa'yo noon? Bakit kanya hindi iniwan? Yan, nakilala kang ganyan. Wala, dumating ka dyan ng wala. Di, seryoso ako. Seryoso ako. Okay. Parang Ano, sinasabi mo pare, parang luging-lugi siya. Hindi naman. Wala ko sinasabing lugi. Kumbaga parang, kasi, doon papasok yung sinasabi mong Doon yung sinasabi mong true love. Hindi ko nga Ano rin alam. yung nakita niya sa'yo? Natanong mo na sa kanya, ha? Kung natanong mo na, ano yung nakita niya sa'yo na parang may potential ba to na nakita ko kay Ryan na ganito, ganyan. Tapos talagang magbabago to, tutulungan ko magbago. Parang ganun ba? Kung ano yung... Well, parang mo sinabing parang sinabi mong hopeless project ako. Hindi. Hindi sa hopeless. Hindi ganun eh. Kumbaga, Nagigets ka merong- sinasabi mo. di ba, merong yung isang tao na may nakikita siya sa ibang tao na bakit niya tinanggap, bakit niya pinaglaban. Di ba yun eh. Mas siguro may nakita siyang potential. Hindi mo naman dahil almost karamihan ng bagay na ginawa sa kanya ng mga dati niyang karelasyon. Karamihan doon hindi ko ginawa eh. Iko-compare nila Kumbaga, yun, pre. Ganito lang paano ba sabihin? Kung saan siya nadala dati, hindi mo na ginawa. Dahil alam mo. Pwede mo sabihin ganun, pero may mga bagay pa rin akong ginawa na sobrang heinous na kung minsan tinatanong ko rin yan pare kung bakit bakit pa rin gusto niya akong magsama kami. Makasama, di ba? Parang alam mo yung position ko parang hindi ko deserve. Alam mo yun? Yung parang Parang feeling mo sabi parang malaki kang fraud. Ako nagsabi pa. Yun yung feeling ko, Sabi. parang malaki akong fraud. Pero syempre, Hindi. yun yung parang negativity na nagnanaw down sa likod ng isip mo. Oo. Na parang maliit na echo na naririnig mo. Isa kang malaking fraud, hindi mo alam kung bakit nandito ka. Hindi mo naman talaga deserve tong position na to eh. Pero syempre, andun ka pa rin sa isip mo na
yung positive side na ginagawa ko pa rin yung mga bagay na alam kong tama. Na alam kong, kumbaga, parang kung bakit nag-work yung partnership namin. Mm. Na kung bakit pag nagkikwentuhan kami, nagkiklik pa rin kami. Alam mo yun? Yung It's just araw-araw kami nagkikita. Natural nagkakainisan, nagkakaasaran. Pero pagka nag-uusap kami, parang alam namin for a fact, more than mag-best friend kami. Actually, Talagang pakbody ano, nga kami. Oh. Ikaw pare, di ba? Yung misis mo, pakbody mo yan eh. Ikaw rin, di ba, Jay? Sa bagay, tama ka dun. Para lang pag, Pero ano yun eh? pag malamig-lamig yung panahon, di pwede kayong mag-exercise a little bit. Eh, yun na nga eh. Pero ano kasi yun eh. Ikaw ba, may ganun ka rin ba? Na sa misis mo? Na minsan tinatanong, bakit nga ba gustong-gusto pa rin sa akin ito? Oo, wag mo nang iisipin yung anak ha. Pero yung maisip mo lang na, bakit ganito? Or nakasanayan niya na lang nakasama ako. Di ba mga ganun minsan iisipin Parang mo na, companionship, yeah. oo. Mm. Tapos sabi mo, hindi. Parang, pag hindi vocal yung babae, hindi mo malalaman na talagang iba yung hard feelings niya sa'yo na, yung lalim nung, 중앙 딱고 쏴방 하고 중앙 딱고 왼중앙 딱고 Kwentuhan, tako. Kwentuhan dako. Kwentuhan, 하고 왼중앙 딱고 중앙 Dako. 왼중앙 땅고